thankful din naman sa aking work kasi tinatanong nila ako kamusta na ako and then kung pwede na nga ba akong mag-work sa Monday. Sabi ko pwede na akong bumalik sa work. Pwede na talaga yung pakiramdam ko pero So, magsasapatos na sana ako guys, kaya lang yung left foot yung left na sana magra-rubber shoes na lang ako, kaya lang hindi kasya, hindi ko kayang mabend. Kung aalisin ko naman yung ito, so ito yung rubber shoes ko. Tataas ko sana yung itong part na to para masuot ko ang aking left foot dito. Kaya lang baka hindi safe kung maglalakad ako papunta sa parking tapos magdadrive ako. Hindi siya safe kasi hindi siya ganun ka-stable kung ili-left ko na wide yung opening niya. So, kaya ang nangyari ay sinuot ko ulit ang aking wearable boots na Aircast. Look. So, ito guys, muna ang aking suot pababa. At kaya ko na kahit wala na akong crutches. Hindi na talaga siya, okay na talaga siya i-step. Kaya lang hindi pa ganun ka-stable kapag sa ganitong rubber shoes lang. Kaya, okay naman to and I can walk with this one. Yan. So, pupunta ako ngayon sa follow-up check-up. So, it's supposed to be doon sa malapit sa work ko. Kaya lang malayo kasi nga yung work ko dito. Kaya naghanap ako ng malapit. Dito lang, 3 minutes away. Dito sa Melbourne Market Mall. Which is also accredited under ng WCB. So, pupunta muna tayo doon, guys. See you! Ngayon na lang ulit tayo makakadaan dito sa ating 3rd floor na hagdanan. So, medyo kaya na natin, guys. Pero, syempre, dahan-dahan tayo. Oops! So, this is my foot. Walking dahan-dahan. So, pagpababa, itong week ang ating gagamitin. Dahan-dahan. Kasi ang taba ng foot eh. So by the way guys, paglabas natin is minus 22 ang feels like ng weather. Kaya medyo malamig. Pero malapit lang naman tayo. Ay, by the way guys, kahapon, may pumalit sa pwesto ko. What I mean is, simula nung nangyari sa akin to, hindi ako natutulog katabi ni Celestia sa bed, sa taas. So, nasa sala lang ako natutulog. Nasa sofa lang ako natutulog para hindi na ako akyat. Tsaka, kasi Celestia mahilig mag-jump. Para maging safe ako kay Celestia, sa sala ako natutulog. Pero kahapon, dumating ang aking isang anak at na-sprain din siya guys. Ano ba yan? So sabi ko, ikaw na pumalit sa pwesto ko kasi mas better na ako ngayon. At doon naman ako sa isang single bed na nasa sala din. Tinutulugan ng isang anak namin. So dito tayo sa baba guys. Ayan. Sana kaya ng suot ko to. Okay, walk muna tayo. Malamig. So, dito tayo sa side dadaan. Imbis na mag-straight tayo doon. Lamig. Bigla ako inubo. Yan, so dito dadaan para mas safe tayo. Kaso naman, ang kintab na naman ng sahig na to.
Dahan-dahan lang tayo guys kasi nga madulas. Oh, madulas talaga siya. At malamig. Lamig. So, yung anak ko naman guys is a sprain lang. So, kailangan lang yung i-rest ang kanyang foot, elevate, at stabilize. So, immobilize niya. Hindi kailangan gumalaw. So, tayo. Uy, lamig. Oh, lamig. Ouch. Ay. Lamig. Ay. Sobrang lamig guys. Ayan, so magpapainit muna tayo ng makina kasi kailan ba to? Medyo matagal na hindi nagamit. Kaya, lamig. Okay guys, sige. Mamaya, see you there. So, I need to push back para may space ako kasi tumatama siya dito para release ko. Ito. Tama ba? Nakalimutan ko na to eh. Tayo guys. Melbourne Market Mall. Tayo. Tatanggalin mo yung mukha niya. Tatanggalin ko to. O hindi. No pain here, right? No pain there. These all are swelling. Yeah, it's swelling. Because anyway, when you after like a couple weeks, you need to take more one more X-ray to see the fracture, how it is healing. So anyway, you need to see a doctor. So yeah. So at this time, we don't need an X-ray. No, because it's like only a week, right? So it won't make big changes by a week. Okay. So after like a 2-3 weeks, we need to see how it is healing, right? So then only like at least you can how much weight you can put it. That's all based on how is your healing is. Yeah. Still okay? The toes are moving. Yeah. Yeah, it's okay. It's going to be on and off, okay, for 20 minutes. Okay. If you feel any discomfort, call me right away. Okay. If it is too cold, call me. Is the towel also cold or just... No, just there is a cold pack inside the towel. Okay. Yeah. Okay. A few moments later. Hi guys! So, nandito na tayo sa bahay. At dito na tayo mag-update para mas madali kasi syempre ang hirap kanina, no? At anyway, nakapag-dinner na tayo, kaya ginabin na tayo. Para i-kumpletohin natin ang ating information tungkol sa ating mga update ngayon sa pangyayari na itong ang accident na nangyari sa akin. So, kung hindi nyo pa napanood yung previous vlog ko about how I got this RoboCop leg, ay dahil dun sa previous vlog, yun nga, nag 911 tayo, nadulas ako doon sa stairs. So, mga 4 to 5 steps, pero the second to the last, siguro,
ay na-slip. So, ito yung paa natin, no? So, standing siya ganun. Gumanon siya. So, tumunog yung aking, tawag dyan is navicular bone. So, tumunog siya at may na-stretch na ligament. So, tawag doon is avulsion. Pero aside from that, ay meron ding mild fracture. So, ibig sabihin, merong na-break na bone. Kung kaya't, ang sinabi pala ng aking physio kanina, so tayo ay nagpunta ng physiotherapy. So, after ng doctor nung emergency day, ay meron akong follow-up visit. So, ang supposed to be, ang follow-up visit ko is somewhere doon din sa area na yun na malapit doon. But since ang layo, 25 minutes drive at mag-isa lang ako dito, meron namang 3 minutes lang na drive dito sa amin. So, sabi nga ng doktor, ay kailangan ko pa rin magsuot ng wearable boots, itong Aircast na tinatawag. At for the next, until makita nila kung maging okay na. So for the next 1 week, ay susuotin pa rin natin to dahil nga fracture siya. So usually it lasts daw for mga 6 to 8 weeks. So napakatagal. Pero syempre, within that time, no, kung mga after 2 to 3 weeks, kung ma-x-ray siya, at maging okay na, then pwede na tayong bumalik sa work on a modified job. So, kasi, kaya rin ako nagpunta ng physio na talaga, kasi aside from ito na talaga yung time na kailangan kong malaman kung ano yung dapat gawin for next week. Kasi tinatanong ako ng work ko if I can go back to work. So, sabi ko naman, parang okay na, pero the physio, sabi niya hindi pa kasi it's a fracture. At hindi nga rin natin ina-advise pa na mag-x-ray ngayon kasi 1 week pa lang yung nangyari. At that 1 week is too short pa yung time para magkaroon ng significant na makita yung healing or development. So wala pa. Kaya maybe next week pa, bago tayo bumalik sa work, hopefully makabalik tayo sa work. So ngayon, wala pa tayong trabaho ngayon guys. At actually, nakaka-enjoy din naman kasi parang it's been a while na, alam niyo yon, back in the Philippines, stay at home mom tayo. So ngayon medyo injured lang tayo. Pero nandito tayo sa bahay. Pero hindi nga lang tayo masyado nakakagawa ng maraming kailangan gawin dahil nga sa ating injury. Pero ayun, nakaka-relax din dahil medyo siguro napagod din talaga tayo from the previous sickness natin nung holiday. Na okay naman na yung katawan natin. At tapos dumating naman yung back to work na tayo na okay na rin tayo. Kaya lang nandiyan pa rin yung French na talagang isa din sa nakakadagdag ng aking mga iniisip dahil 3 hours per day yun na nag-French tayo. No? So talagang dire-diretso din ang ating from work to French. And then minsan wala na tayong time kasi minsan pag talagang mga 6 to 9 p.m. yung class ko. Kapag 8:58 na, nakatingin na talaga ako. 8:30 pa lang nakaabang na ako sa oras kasi talagang pagod na ako. Gusto ko nang matulog. And then, eksakto, mga 8:58, 8:59, ganyan. Talagang natutulog na ako, nakakatulog na ako. Inaabangan ko nang magpaalam ang teacher. So, minsan nga napaaga yung pikit ng mata ko. As in talagang, ganun talaga ako makabilis makatulog. Na naman pagising ko, ako na lang yung mag-isa or wala na yung Zoom link. So ganun. Ayan, dahil sobrang pagod. Kagabi din, ganun na naman. So eksakto, at least pagka medyo ginagawa ko na lang, nagiging mas nagpa-participate na lang ako sa class para mawala yung antok ko kasi pagka talagang hindi ka masyado mag-participate, nakakaantok din. So sasagot na lang ako kahit na hindi masyado akong sure or kinakabahan ka or parang nahihiya ka na dun sa sagot mo kung tama ba yun. So, magpa-participate na lang tayo para mabawasan yung antok natin. Tapos, minsan may mga food tayo dito na kinakain, ganyan. Noon, para mabawasan lang yung ating antok. So, para ma-divert tayo. Ayun, so, siguro yun din, nakakapagod din yung mga ganun. Kaya ngayon, medyo nakaka-relax tayo. So, wala tayong work for 2 weeks. At ito ay work-related injury, kung kaya't ito po ay under ng WCB
o Workers' Compensation Board. So dito po sa Canada ay meron pong tinatawag na ganitong WCB. Kung may nangyari sa'yo, everything is covered under the sa employer mo. So ang workers compensation benefit, sabi dito, it provides financial support and medical care to employees injured on the job, ensuring they receive necessary assistance without needing to prove employer negligence. So ang workers compensation is mandatory insurance program designed to provide benefits to employees who suffer work-related injuries or illnesses. So kailangan ito po ay nangyari within your working hours and within the premises of your work. At ano ba yung mga types of benefit na matatanggap natin dito kapag tayo ay na-injured sa ating work? So, yung mga medical benefits, so coverage for the medical expenses related to injury, including mga hospital stays, surgeries, rehabilitation, and medication. So, yung kanina, doon sa physio, lumabas ako doon, wala man lang siningil sa akin or anything, wala. So, I just presented my Alberta Health Card and my driver's license. At yun lang, nung palabas na ako, I asked kung meron ba. So, wala. Automatic na didiretso yun sa WCB and then it will forward doon sa ating employer. At ano ba yung iba pang benefit nito? Wage loss benefits, so temporary payments for lost income during the recovery period. So if the injury is deemed permanent, workers may receive ongoing permanent payments after a final statement. So habang nandito rin tayo sa bahay, we have I think may a certain amount or full amount ng ating salary na bayad po ang ating absence, no, doon sa work. So kaya nga minsan kaya nga feeling ko tinatanong din nila ako kasi syempre aside from yes, concerned din naman sila sa aking wellness, pero syempre on the other hand, the company pays for my salary while I'm here. So ito po yung kaibahan dun sa EI na tinatawag or the employer insurance. So maybe it has a different side naman. So this is we're talking about just work related injury. At kasama din dito yung mga ibang benefits ng WCB is the rehabilitation services, support for returning to work, including yung kung may rehabilitation na kailangan, and job retraining. So bali guys, meron din pala akong personal private insurance from my company. But since it is first muna, the WCB should cover this one. So ito yung pwede mo rin gamitin yung insurance mo, but sinabi nga, nabasa ko na kailangan unahin muna yung WCB before the insurance. So, halimbawa lang hindi ma-cover. Pero I think, usually, most of the time, it's covered talaga ng WCB. So, the insurance, kung meron tayong insurance, set aside muna yan. Basta, ang mag-handle nito is the WCB. At, number 4 is permanent disability benefits. So, kung may mga injury na permanent, na magiging permanent na disable yung tao, workers may receive compensation based on the severity of the disability and its impact on their ability to work. So pagka on the day or the next day, so nung nangyari yung case ko nung Friday, the next day, I think, tinawagan ba ako kasi Saturday na yun eh. So parang I received the call Monday na, at pinaggawa ako ng form, pina-fill up ako ng form and explain ko ano nangyari. And then my supervisor or my work ay gumawa din sila nag-answer din sila ng form para isubmit din sa WCB, and then the doctor also has a report, and then the WCB siya yung magsasama-sama ng lahat, and then siya yung magsasabi kung ano yung mga claims na pwede. So tulad noon, yesterday nakatanggap ako ng email na yung kung ano man prescription na meron sa akin ay can be paid by the WCB. So it's either bayaran ko muna or pwede rin sa kanila diretso. So it depends dun sa sa list na yon. And then pati yung mga so importante din na nakaka-keep in touch tayo with our WCB agents. So
katulad niya na hindi ko ginawa yung nakalagay dun sa referral na doon ako sa fish shop pupunta, which is 25 minutes away from us. Mahirapan na akong pumunta doon. Tinanong ko muna kung pwede akong magpa-fisio dito na malapit lang sa akin. So, ang sabi sa akin, nag-send lang sa akin in reply, nag-send sa akin ng list ng mga designated nila or yung mga designated nila na physio, yung mga medical centers nila or mga clinics na pwede for the WCB. So, ayun nga, at buti naman nasa list yung aking pinuntahan kanina, kaya wala tayong naging problema. At sa Saturday, meron tayong return appointment. So, parang twice a week ako pupunta doon for that. At maganda naman kasi ang sarap din ng feeling nung nilagay dito na may cooling effect siya na nag-vibrate doon. Tapos yung naglagay ng gel. Ayun. So, medyo nakaka-relax siya sa foot ko. Very important na malaman natin yung mga ganito, especially if we are working here in Alberta or in Canada, kung ano yung mga other benefits na meron tayo, especially when an injury or an accident happened sa work natin. Dahil, syempre, it's part ng support nila sa atin bilang mga employees dito. Ayun, and I'm so thankful din naman sa aking work kasi tinatanong nila ako kamusta na ako, and then kung pwede na nga ba akong mag-work sa Monday. Sabi ko pwede na akong bumalik sa work, pwede na talaga yung pakiramdam ko. Pero nung nagpunta ako sa physio, yun pala, syempre half of my body, my mind is parang okay, but syempre yung foot naman yung totoong may sakit, hindi yung buong katawan ko. The foot knows, and the physiotherapist can tell if pwede na tong mag-work or hindi. So, even if I will be given a modified task on Monday, so hindi pa din because I need to go there and drive. And sabi niya, you can drive pero 10 minutes driving is even hindi na daw pwede. And my drive is 30 minutes to 40 minsan pag traffic. So, ayun guys. And kung meron kayong gustong idagdag na information about WCB, please comment down below. At ayun, kung ano yung mga na-experience nyo na mga accidents ba or mga work-related injury, please comment down below, and yan, maka-help naman sa atin. At ayun, so kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga vlogs ko. And please don't forget to visit my Facebook page. Naglalagay ako ng mga minsan inspiring, minsan crazy reels na ayun, hindi ko na imagine na masaya rin palang mag-reels, no, pagka lalo na ganito na nasa bahay ka lang. Ayun, so sometimes nakaka-help din na maka-good vibes tayo minsan dahil alam nyo yon, parang during the first 2 days it was parang nakakalungkot din yung nangyari, masakit, ganyan. So nakakayak din, pero ayun, nung nag-reels tayo, nakaka-good vibes. So, ayun, so, follow nyo ako on my Facebook page, Jill Incan, and thank you for watching. I'll see you in my next vlog. Bye!